8:51 na po ng umaga. Good morning, Angela. Magandang umaga sa iyo. Maganda pa rin ang morning. Maganda pa rin, pero kahit tayo ay nakikiramay and of course nagdadasal dahil dalawang insidente ang ating nabalitaan kahapon. Ito yung insidente sa Manchester, UK, yung sa concert ni Ariana Grande. Ngayon ay sa atin naman. Tsaka yung sa atin, yung sa Marawi City, talagang nakakagulat. Magdasal tayo para sa kaligtasan ng lahat dahil hindi ito kumbaga seryosong bagay ito. Hindi ito biro-biro. Yes, at siyempre yung mga marami pang marami pang mga usap-usapan, mga komentaryo, mas maganda tingnan muna natin yung sitwasyon. Yes, at saka yun nga sinasabi natin kasi maraming mga lumabas na mga sa internet, mga click ng click ang ating mga netizens ng mga videos and mga balita. So, let's make sure lang po na tama yung ating mga sinishare sa publiko. Baka magano tayo ng ibang impormasyon, mali. Mali. Hirap yun. O kaya yung mga nasa video na ating ina-upload ay maano rin ang kanilang seguridad. Yes, diba? that's kasi mahirap yun dahil hindi natin alam ang nangyayari doon talaga. Wala tayong mata doon ngayon. Exactly. Talagang yung mismong walang makapasok 'di ba? Dahil may mga barikada na daw doon sa may mga checkpoint na. So hindi natin alam yung nangyayari doon. So mas maganda, paubayan mo natin sa mga kinaukulan yan tapos gamitin natin yung parte natin na bilang isang Pilipino. Okay, maganda. Okay po. Magandang umaga mga sangbahay. Araw po ng Miyerkules sa 24 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Isang pulis at 2 sundalo patay sa bakbakan ng tropa ng pamahalaan laban sa Maute at Abu Sayyaf Group sa Marawi City, Lanao del Sur. Martial law idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buong Mindanao kasunod ng kaguluhang dulot ng mga teroristang grupo. Investigasyon sa pagsabog sa Ariana Grande concert sa Manchester, United Kingdom nagpapatuloy. DFA iniulat na walang Pilipinong nasaktan sa insidente. Pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act, sinuspinde muna ng Transportation Department. Implementing rules and regulations ng batas muling pag-aaralan. Substitute bill na tumututol sa pagpapababa sa age of criminal responsibility inaprubahan na ng House Justice Subcommittee. At mahigit 3 milyong piso matatanggap ng mga piling benepisyaryo ng UNTV Cup Executive Face-Off. Nanawagan ng Philippine National Police sa mga organizer ng nakatakdang concert ni Ariana Grande sa Pilipinas na makipag-ugnayan na sa kanila habang maaga para sa security preparations. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Tiniyak ng PNP na handa silang magbigay ng seguridad sa anumang international event o concert na isasagawa dito sa bansa. Ito ay kasunod ng nangyaring pambobomba sa concert ni Ariana Grande sa England na ikinasawi ng ilan sa mga manonood. Bagamat hindi pa tiyak kung matutuloy ang nakatakdang concert ng 23 anyos na international singer sa Pilipinas sa August 21, nanawagan na ang PNP sa mga organizer nito na makipag-ugnayan sa kanila. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, habang maaga dapat ay ma-inspeksyon ng mga pulis ang venue sa posibleng security adjustment na kanilang irerekomenda. Ang importante dito is the organizer to immediately coordinate as early as now with the local police para we can check the site, we can help in the security, we can give the recommendation. Yan ang as early as now, ang importante dyan is the coordination so we can secure the event. We can help out, secure the event for the organizer. Hindi yung last minute saka sila magsasabi. And they don't want to change the arrangement already pag may nakikita tayo. Sa Twitter post ni Ariana, humingi ito ng tawad sa mga tagahanga dahil sa nangyari at inihayag ang pagkalungkot dahil sa insidente. Sa ngayon, pansamantalang sinuspende ang world tour nito hanggang sa buwan ng Hunyo na inanunsyo ng isang source na malapit kay Ariana ayon sa www.tmz.com. Mula rito sa Camp Crame, Grace Casin, humahataw sa balita. Pinuna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y ginagawang double talk ng Western world at ito rin ang dahilan kung kaya siya bumali ng suporta sa China at Russia. Samantala, binigyan din naman ng European Union na mahalaga ang paggalang sa karapatang pantao at economic freedom para sa pag-asenso ng isang bansa.
Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Maniing ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi pantay na pagturing ng ilang makapangyarihang bansa sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Ito ang sinabi ng Pangulo laban sa Western world sa isang eksklusibong panayam sa kanya ng RT, isang Russian International Television Network, bago magtungo ang Pangulo sa Russia. The powerful ones, they can invent this weapon of mass destruction. Oh, we can invade your country. Me, I never touch anybody. I do not even go to the United States. And then they criticize me for the criminals that I have killed. Pinuna rin niya ang umano'y pagkakaroon ng double talk o walang kabuluhang satsat ng Western world na dahilan ng pagbaling niya sa China at Russia. But my foreign policy has shifted from what of that pro-Western. I now have this working alliance with China, and I hope to establish a good working relations with Russia. Ayon naman kay Franz Jessen, ang head ng delegation of the European Union to the Philippines, mahalaga ang paggalang sa karapatang pantao at economic freedom para umasenso ang isang bansa. Growth in that country has been much faster than it was before, and the standard of living in both countries has improved dramatically over the last 3 decades due to, I would argue, improvements in economic freedom and also in human rights. Gayunman, ipinagmalaki pa rin ni Jessen ang pagkakaroon ng magandang ugnayan ng Pilipinas at EU sa sektor ng kalakalan at negosyo. Aniya, 50% ang itinaas sa Philippine exports sa EU sa unang bahagi ng 2017. Nanindigan naman si Pangulong Duterte na kakayanin ng Pilipinas kahit wala ang tulong ng Amerika at EU. Ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. 6 na overseas Filipino workers sa Russia ang nakatakdang i-repatriate sa Pilipinas batay na rin sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta, napakiusapan nila ang pamahalaan ng Russia na huwag nang sampahan ng kaso ang mga OFW kasabay ang garantiya na hindi na sila magtatrabaho sa Russia. Hindi makakasabay sa pag-uwi ng Pangulo ang mga ito dahil idadaan pa sila sa proseso. Samantala, pinalaya na rin ng Russian authorities ang 17 OFW na na-detain nitong nakaraang linggo dahil sa problema sa kanilang mga dokumento. Ilan sa kanila ang pinapayagan pa ring manatili sa Russia. Ang Filipino naman po dito, mabait. They work hard. They don't call attention to themselves. So we were able to get a number of them to stay, to be allowed to stay. Then a number of them, the visas were shortened. And then 3 are for deportation. Pero without penalties, walang kulong. Lilikom ng 1 milyong pirma ang Free Laila Movement upang ibigay sa Korte Suprema at mahikayat ito na palayain ang senadora. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Determinado ang Free Laila Movement na makalikom ng 1 milyong pirma upang mapalaya si Senador Laila de Lima. Inilunsad kahapon ang signature campaign na isusubite ng grupo sa Korte Suprema upang maimpluwensyahan ang desisyon nito kaugnay sa kaso ng senadora. Pag nakita nila na marami ang nananawagan na palayain si Senador de Lima, ay maaring mapigilan ang desisyon nila na naayon sa kagustuhan ng administrasyon. Ang signature campaign ay inilibot sa buong bansa. Lahat ng gustong makiisa ay maaari ring sumuporta online sa pamamagitan ng change.org website. Naniniwala ang grupo na ang ginagawa sa senadora ay isang political persecution. Batay na rin sa naging komentaryo ng ilang international organization. Subalit hindi dito naniniwala si Solicitor General Jose Calida. Sa isang statement, sinabi ni Calida na ang nangyayari ay bunga ng masidhing kampanya ng pamahalaan na maipakulong ang mga narco-politicians. Ngayong araw ang ika-70 araw ng pananatili ni de Lima sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Bukas pa rin ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs para sa muling investigasyon sa umunay Davao Death Squad.
Ito ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson matapos ilabas ang committee report na nagsasabing walang basihan ang mga naging alegasyon ni SPO3 Arturo Las Cañas tungkol sa DDS. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Naninindigan ng chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Panfilo Lacson sa konklusyon nito sa ginawang pagdinig sa umano'y Davao Death Squad, kung saan batay sa committee report na inilabas noong Lunes, walang basehan ang mga naging paratang ni SPO3 Arturo Las Cañas tungkol sa DDS. Ayon kay Senator Lacson, sapat na ang ibinigay na oras ng kanyang komite upang pakinggan ang testimonya ni Las Cañas, taliwas sa naging pahayag ni Senator Antonio Trillanes IV. Hindi naman tamang sabing abruptly terminate at hindi na dininig kasi napakarami rin naman nating narinig sa testimonya niya. Sa kabila nito, bukas naman ang senador na muling buksan ng investigasyon kung kinakailangan. As of the moment, wala tayong makitang proof na merong DDS, but it doesn't prevent Senator Trillanes or Senator De Lima na makapag-produce ng witness, credible witness or witnesses to show or to prove na merong DDS. No? Sinabi rin ni Lacson na sadyang hindi na siya naglagay ng rekomendasyon sa committee report na makasuhan si Las Cañas dahil sa mga naging pahayag nito na walang matibay na basehan. Inirekomenda na lamang ng kanyang komite na amyendahan ang revised penal code, partikular na ang pagpapabigat ng parusa laban sa perjury o panunumpa ng walang katotohanan. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Inaprubahan na ng House Justice Subcommittee ang isang substitute bill na tumututol sa pagpapababa ng age of criminal liability. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Bigong umusad sa Kamara ang panukalang pagpapababa ng age of criminal liability sa edad siyam mula sa kasalukuyang 15. Ito ay matapos maipasa sa House Justice Subcommittee ang isang substitute bill na nagre-rekomendang isailalim na lang ang children in conflict with the law sa intervention programs ng DSWD bago sila ibalik sa lipunan. Sa ilalim ng substitute bill, inaatasan ang DSWD na magtayo ng bahay pangarap sa mga komunidad na siyang tututok sa mga batang nasasangkot sa krimen. Panukalang bigyan rin ng pamahalaan ng counseling ang mga magulang at patawan sila ng kaukulang parusa kung sadyaing hindi pumunta dito. Nais naman ni Buhay Party List Representative Lito Atienza na gawing mas mabigat pa ang pananagutan ng mga magulang at hindi lang basta isailalim ang mga ito sa counseling. At the proper time, we would introduce an amendment to that to make sure that the parents gets the most penalty out of all of these problems of society. Wala na pong mas mahigit pang merong kakayahan na mag-control ng mga bata as we consider them children, except the parents. Papatawan naman na mas mabigat na parusa tulad ng life imprisonment ang mga sindikatong gumagamit ng bata sa paggawa ng krimen. Sinang-ayunan naman ng Independent Minority Bloc ang ipinasang substitute bill. And it is disadvantageous to children and to the community that the age of culpability should be reduced from 15 to 9. It is a retrogressive measure which should not see the light of day. Nakatakda ng talakayan sa Mother Committee ang substitute bill kung saan pagdedebatihan pa ito ng mga miyembro. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Nasabat ng Bureau of Customs ang isang shipment sa Manila International Container Port na naglalaman umano ng smuggled na mga motorsiklo at kotse. Samantala, malaki naman ang tulong ng bago at modernong X-ray machine na gamit ngayon ng BOC sa pag-iinspeksyon ng mga kargamento. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang mga smuggled vehicles na nadiskubre sa Manila International Container Port nitong nakaraang Biyernes. Ayon sa Customs, idineklara umanong household goods at personal effects ang shipment galing Oakland, USA. Ngunit nang siyasatin, tumambad ang ilang big bikes at isang mamahaling sasakyan. Nung na-x-ray na po natin to, nakita po kagad sa image na may hugis po ng kotse at saka 3 motorsiklo. Isang nagngangalang Efre Lopez umano ang nagmamay-ari ng shipment na tinatayang nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ang problema dyan, may kaukulang parusa yan. Pag natuluyan yung kaso at talaga siya'y napatunayan nagkasala,
mahina ang 3 taon na pagkakakulong dyan hanggang 6 na taon. Bukod pa dun sa tinatawag na penalty o fine. Samantala, gamit na ng BOC ang bago at high-end X-ray machine na naka-install sa Manila Port. 3D ang feature ng makina kaya mas detalyado ang makikita kapag ininspeksyon ang mga kargamento. Ayon sa Customs, mahalaga ang papel ng mga X-ray machine sa pagbusisi sa laman ng mga kargamento lalo't bawal buksan ang balikbayan boxes. Ngayon po, may capability na rin kami para hindi na rin namin talaga siya bubuksan. Maayos din talaga ang coordination ng Bureau ngayon. With our intelligence group, yung enforcement group namin, X-ray. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Arestado ang 3 lalaki sa Maynila dahil sa paglabag sa city ordinances. Ngunit ang isa sa mga ito nahulihan pa ng hinihinalang shabu. Alamin natin ang ibang detalye kay Asher Gadapan Jr. live. Good morning, Asher. Yes, good morning, June. Kalaboso ang 3 lalaki matapos mahuling nagsusugal sa labas ng kanilang bahay sa Baseco Compound bandang alas 12 kagabi. Ayon sa otoridad, nagsasagawa ng regular na pagpapatrol ang Baseco Police nang mamataan ng 3. Sinita ang mga ito dahil ayon sa Presidential Decree No. 1602 o Anti-Gambling Law na ipinasa noong pang 1972, bawal ang ganitong uri ng pagsusugal. Bunsod rin ito ng sa maigting na kampanya na War on Illegal Gambling ng kasalukuyang administrasyon. Nang kapkapan ng mga pulis, isa sa mga ito ay nakitaan ng 9 na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 100 piso bawat isa. Suspecha ng mga pulis, drug pusher ang lalaki na kinilala sa pangalang Alvin Besmonte, 55 anyos. Na-recover din sa mga suspect ang ginamit sa pagsusugal na baraha at perang nagkakahalaga ng higit 400 piso. June, maharap ang 3 sa kasong illegal gambling at kakasuhan rin si Besmonte ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Maynila, ako si Asher Gadapan Jr. Humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr. Puntahan na po sa Radio La Verdad, 13:50 with Attorney G at Beth Santiago. Yes, June, oo. Duo. Good morning, Good morning and Angel. Kamusta? Naku, pambihira. Grabe ang mga nangyayari sa mundong ito. Yes. Usapan namin kanina eh. Sa amin dyan sa Manchester, medyo 22 ang namatay. Kapit-bahay pala tayo, Attorney G. Minsan nga, nagkikita tayo dun, di ba? Kaya gano'n na lang tayo dun eh. Sobra, lalo na nangyayari din dito sa atin sa Maute. Diyan sa Marawi City. No, isipin mo, nag-cut short tuloy ang ating Pangulo sa kanyang state visit. Yes. Sayang, nakakapanghinayang. Talagang deklara na siya ng martial law. Oo, at saka sa area na yun. Nakakakilabot din yung nakita mo yung watawat ng ISIS na itim na itim. Yun ang pagpapatunay na sakop na nila. Style talaga ng ISIS, no? Yung lugar na yun, Pero so far naman, sabi naman ng mayor, they are still in full control of Marawi City. Kagabi nga, medyo nung ini-interview siya, pati yung sinabi niya, mga vital installations sa amin pa naman, yung munisipyo naman, naandito pa tayo. So siguro nga ito ay pakitang lakas loob lang itong itong Maute. Kaya lang, siguro tama na rin ang ginawa ng Pangulo para hindi mag-spill over yung ginagawa ng Maute sa ibang kalapit na lugar. Lalo na sa Luzon at saka sa Visayas. Tsaka matagal na nag-warning si Pangulong Duterte, talagang magdedeklara siya ng martial law sa Mindanao, di ba? Tama ka dyan. Kasi nung May 19, nagkaroon siya ng press con at sinasabi nga niya na yun yung warning niya. Konti na lang, huwag niyo akong pilitin. Magdedeklara talaga ako ng martial. At saka noon pa man sinasabi niya sa atin na andyan na sila. Anytime na andyan na sila, magpapakilala na sila at anytime ay sasalakay. Ito na nga yung ina-anticipate ng ating Pangulo na sabi nga ni Tita Beth, at least si Anyo ngayon, bago siya naging DILG, nasampulan siya ngayon. At tingnan natin dahil within 48 hours kinakailangan mag-report ang ating Pangulo. Congress. Gusto lang po nating sabihin sa ating mga kababayan, huwag po tayo mag-panic. 60 days po ang martial law na ito. Magre-report ang ating Pangulo sa Kongreso at ang Kongreso natin ay magdidesisyon kung papayagan o hindi. At kung payagan, ay anybody can go to the Supreme Court, pwede pong i-question ang legalidad at basihan ng martial law na pinatupad ng ating Pangulo. Tsaka doon sa area na hindi naman. Hindi naman nakakonfirm. Ginawa na rin po yan ni dating Pangulong GMA sa Maguindanao.
No, kung natatandaan nyo doon sa Maguindanao Massacre. Yes. Ayun. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Martial law idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buong Mindanao kasunod ng kaguluhang dulot ng Mauti at Abu Sayyaf Group. Pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act, sinuspinde muna ng Transportation Department. Implementing rules and regulations ng batas, muling pag-aaralan. Dating matataas na opisyal ng DOTC tumanggap umano ng kickback sa MRT Capacity Expansion Project deal. Transportation Department plano namang ilipat sa LRT Authority ang pamamahala sa MRT3. At 184 peso wage hike petition isusumite ng grupo ng mga manggagawa ngayong araw. Agad na nagbigay ng direktiba sa paghihigpit sa seguridad na ipatutupad sa Davao City si Mayor Sara Duterte Carpio kagabi. Ito ay matapos ang pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa buong Mindanao region dahil sa kaguluhan sa Marawi. Maliban sa regular na checkpoints na umiiral sa syudad, magkakaroon din ng random checkpoints ang militar at PNP sa buong Davao City. Mas paiigtingin rin ang pagbabantay sa mga karagatan sa buong lungsod na madalas ginagawang daanan umano ng mga terorista. Pinaplano na rin ng alkalde na i-lockdown ang buong syudad. Dati pa man na naka-red alert ang Davao City, no? So padayon lang na siya. And gidiscuss na mo ang mga pag-lockdown sa city, sa Davao City. So, sa ngayon inaantay na lamang ng Philippine National Police at Philippine Army ang ibababang guidelines kaugnay ng batas militar sa rehiyon. Sa ating mga checkpoints, medyo mas lalo pa nating striktuhan ngayon. In fact, may mga guidance na ating City Mayor kung anong mga gagawin namin. Of course, we'll be securing yung seat of government dito sa Davao City. So, expect na 24 hours basis. Nagpaalala rin si Mayor Sara sa mga Davaoenyo at mga turista na maging alerto at mapagmatsyag. Sa mga tiga Davao, same lang gihapon. Use prudence in planning your daily activities. Ang ako ang suggestion, since it is we are under martial law, ako suggestion sa ilaha, kung dili naman lang kinahanglan mo gawa sa ilahang balay, di na lang mo gawa sa ilahang balay. If you do not have any important things to do outside of your residences, you just stay home. Mula sa Davao City, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Pinayuhan ng AFP Western Mindanao Command ang publiko na huwag mabahala kaugnay ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Mula sa Zamboanga City, alamin natin ang detalye mula kay Dante Amento live. Buenos dias, Dante. Yes, John, magandang umaga. Umani ng iba't ibang reaksyon sa mga Zamboangueño ang pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng batas militar sa rehiyon ng Mindanao. Marami ang nagulat dahil umano hindi nila alam ang nangyayari sa ibang panig ng Mindanao. May nagsasabing hindi dapat buong Mindanao ipapatupad ang martial law at doon lamang sa mga magugulong lugar na pinamumugaran ng mga terorista tulad ng Sulu. Nangangamba lalo na ang mga nagtatrabaho sa gabi na baka maapektuhan ang kanilang Ang pagkakalam ko noon, pag martial law, yung kapangyarihan is nasa mga militar. Madabi daw mga nare-rape, mga ganyan, naabuso. Hindi tayo basta-basta magkalabas, ganyan. Paano tayo maghanap buhay, ganun.
Ang iba naman June ay nagpahayag ng pagtitiwala na kontrolado ng Pangulo ang sandatahang lakas upang huwag maabuso ang idineklarang batas militar. Naniniwala rin ang mga ito na tama ang pagdedeklara ng martial law upang hindi na kumalat ang kaguluhan. Pinawi naman ng AFP Western Mindanao Command ang pangamba ng publiko kaugnay ng martial law declaration. Sa mensahe na pinadala ni AFP Westmencom spokesperson Captain Joan Petinglay, sinabi nito na hindi dapat ang inosenteng sibilyan ang matakot kundi ang mga teroristang grupo na patuloy na naghahasik ng karahasan sa rehiyon. Sinabi pa nito na hindi dapat isipin ng publiko na mangyayari ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao gaya ng nangyari noon sa ilalim ng diktadorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa ngayon June ay naka-heightened alert na rin ang mga tropa ng pamahalaan dito sa Zamboanga City. Layunin po niyan, pangunahin na ay maiwasan yung spillover ng mga teroristang grupo dito sa parte ng Zamboanga Peninsula. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Zamboanga. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinagbabawal na ng AFP at PNP ang pagpasok ng mga sibilyan mula sa Iligan City patungo sa Marawi kung saan nagaganap ang bakbakan ng militar at rebelde. Para sa detalye, nasa Iligan City si Weng Fernandez live. Weng, go ahead. Angela, maayong buntas. 45 minuto ang pagbukas ang layo ng biyahe mula sa Iligan City papunta ng Marawi City kung saan nagkakaroon ng bakbakan ang militar at ang miyembro ng ating sayapang public group. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Weng Fernandez maya-maya lamang. Samantala, sinispindi muna ng Transportation Agency ang implementasyon ng Anti-Distracted Driving Law kasunod ng naging kalituhan sa maraming motorista at maging ilang traffic law enforcer. Ayon sa Department of Transportation, pag-aaralan muli ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas bago tuluyang ipatupad. May hataw na balita si Joyce Balancio. Itinigil muna ng transportation agencies ang paghuli sa mga motorista na lalabag sa Anti-Distracted Driving Act o ADA. Sa isang pahayag kahapon, sinabi na Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Metropolitan Manila Development Authority at PNP Highway Patrol Group na susunod sila sa nais ng mga may akda na batas na magsagawa muna ng 6 na buwang information dissemination. Ito ay matapos idiin ng mga kongresista kahapon sa pagdinig ang transport officials dahil sa kalituhan sa implementasyon ng batas. Anila sa ilalim ng ADA, tanging mga cellphone at gadget ang ipinagbabawal na gamitin habang nagmamaneho. Ngunit maliban dito, alinsunod sa Joint Administrative Order 2014-1, ipinagbabawal din ng LTFRB ang paglalagay ng anumang accessories na nakakasagabal sa line of sight ng driver. Dahil dito, hiniling ng mga kongresista na linawin muna ang mga probisyon ng batas at saka magsagawa ng education campaign para mas maintindihan ito ng publiko. Let this be of record that implementation of ADA shall continue but apprehension is suspended. There's no such thing as suspension of apprehension. What we are just doing now is just for the full implementation of the law. Sinabi naman ng DOTR na inatasan na nila ang kanilang technical working group na pag-aralan muli ang Implementing Rules and Regulations o IRR kasama ang ilang maaaring maapektuhan sa implementasyon ng batas. Sa oras na matapos ang bagong IRR, saka silang magsasagawa ng malawakang information at education campaign. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Sa ngayon, ang isang road safety expert na dapat munang pag-aralan ng Implementing Rules and Regulations ng Anti-Distracted Driving Law bago tuluyang ipatupad. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. Ito ang laging paalaala ng programang Manibela ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Ganito rin kasimple ang paliwanag ng road safety expert na si Alberto Swansing sa Anti-Distracted Driving Law na nagdulot ng kalituhan dahil sa Implementing Rules and Regulations na ibinaba sa mga motorista kamakailan. Yan, yung in-engage mo yung transmission, yung gear. Wala ka nang ibang gagawin kundi hawakan ng dalawang kamay ang manibela tapos tingin ka na sa kalsada. Kasi naka-arma na yun eh.
kaya sang-ayon siyang pag-aralan munang mabuti ang IRR ng Anti-Distracted Driving Law bago ito tuluyang ipatupad. Yun lang ang craft na IRR. Yun ang dapat ipalis, no? Para tumotono doon sa batas. Kasi yung pagkakagawa rin ng IRR medyo magulo eh. Marami ka nang pinasok eh. Anya, upang epektibong masunod ang Anti-Distracted Driving Law, dapat maipaunawa munang mabuti sa mga motorista kung ano ang nilalaman ng batas. Pangunahin narito na dapat walang anumang bagay na makapag-aalis ng atensyon ng isang driver. Halimbawa na nga rito ang anumang communication gadget tulad ng cellphones. Ang sinasabi ng batas, bawal humawak ng communication equipment habang ang sasakyan ay tumatakbo in motion at momentarily stop at the stoplight. Momentarily lang naman pala sinasabi. Anong interpretasyon niya ng momentarily? Saglit. Kung nakababad ka na ng 5 minuto sa stoplight, saglit pa ba yun? Or sa traffic? Sa traffic. Nanganga ka na nga sa traffic, hindi mo pwedeng gamitin. Mula sa Quezon City, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation na mailipat na ang pamamahala ng Metro Rail Transit sa Light Rail Transit Authority o LRTA. Samantala, sa pagdinig ng Senado kahapon, inihayag ni dating MRT3 Manager Alvin Angcol na may matataas na opisyal ng DOTC noon na nakinabang umano sa MRT Capacity Expansion Project Deal. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribohok. Pinag-aaralan na ngayon ng Department of Transportation ng isang executive order na nais paaprubahan kay Pangulong Rodrigo Duterte. Layo ng EO na mailipat na ang pamamahala ng Metro Rail Transit sa Light Rail Transit Authority. Ayon kay DOTR Undersecretary Cesar Chavez, ito ang nakikita nilang hakbang upang tuluyan ng maresolba ang problema sa operasyon ng MRT. Yung MRT, kung halimbawa ilagay mo sa LRTA, katulad din ng Line 1 na ngayon ay nasa LRMC, yung MRT3 should be privatized. Ang planong reforma na ito ay batay na rin umano sa plano ni DOTR Secretary Arthur Tugade na pagtutulungan ng MRT, LRTA at Philippine National Railway sa mga operasyon nito. Sinabi ni Yusek Chavez sa pagdinig ng Senado kahapon na sapat ang mga tauhan ng MRTA at PNR upang makatulong sa problema ng MRT. Samantala, tinanong naman ni Senator Grace Poe si dating MRT3 Manager Alvin Angcol tungkol sa isinampa niyang reklamong draft sa Office of the Ombudsman noong June 2016 laban kay dating DOTC Secretary John Abaya. May kaugnayan umano ito sa 3.7 billion MRT Capacity Expansion Project Deal kung saan napapaloob dito ang procurement ng 48 Dalian trains na hanggang ngayon ay hindi pa magamit. Ayon kay Vitangcol, may nakinabang sa naturang proyekto. Mayroon po kami mga nakuhang komunikasyon sa pagitan po ni Mr. Antonio de Mesa at Mr. Eugene Rapanut at sila po ay nagdidiskusyon kung paano makukuha yung 5% na ibibigay sa mga opisyal ng DOTC. Si Rapanot umano ay nagpakilala sa kanya ng miyembro ng Liberal Party ng Ilocos. Nais naman ni Senator Poe na imbitahan sa susunod na pagdinig si DOTC Secretary Mar Rojas upang makuha rin ang panig sa usapin na ito. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Tututukan ngayon ng bagong liderato ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas mahigpit na implementasyon ng mga umiiral na batas trapiko. Gayon din ang striktong pagdidisiplina sa mga motorista upang maresolba ang problema sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Joannan. Determinado ang bagong pinuno ng MMDA na maresolba ang matagal ng problema sa trapiko sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa. Sa pagupo ni Retired General Danilo Lim sa pwesto bilang bagong chairman ng MMDA, sinabi nito na hindi siya magpapatupad ng kung ano-anong mga traffic scheme. Sa halip ay mas hihigpitan pa umano niya ang implementasyon ng mga umiiral na batas trapiko at mas magiging strikto pa sa pagdidisiplina sa mga pasaway na motorista. Mag-uumpisa tayo dyan. Not with fancy solutions, not with complicated and fancy schemes, but let's go back to basic. Balik tayo sa nararapat. Basics. Ano yan? Basic
implementation of the rules, enforcement. Let's develop a culture of discipline. Nang sa ganun, bumalik yung order. Bukod sa problema sa trapiko, isa rin sa mga pangunahing ipinatatrabaho ni Pangulong Duterte kay Lim ang pagsugpo sa umano'y isyu ng katiwalian sa MMDA. Naniniwala rin ang opisyal na ang umano'y korupsyon pa rin ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay matindi pa rin ang problema sa trapiko sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Ano ba yung ugat ng problema? May gumagawa ng pera. Hindi naman maglalakas na mag-drive ng kolorong vehicle yan kung walang kausap yan o magpapark dyan o magkaano ng mga pwesto sa sidewalks na hindi dapat. May mga nakikinabang dyan. Dagdag pa ni Lim, ipaiimbentaryo niya ang lahat ng mga gamit, tauhan at kontrata upang matukoy kung may maanumalyang mga transaksyon sa loob ng ahensya. Tiniyak rin ito na lilinisin niya ang hanay ng mga tiwaling traffic law enforcers na ani ay kadalasang sumisira sa imahe ng MMDA. Mula sa Makati City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Balikan po natin ang ulat ni Weng Fernandez sa pagbabawal ng AFP at PNP sa pagpasok ng mga sibilyan mula sa Iligan City patungo sa Marawi kung saan nagaganap ang bakbakan ng militar at mga rebelde. Weng, go ahead. Yes, Angela, 45 minuto ang kabisang oras ang biyahe mula dito sa Iligan City papunta ng Marawi kung saan nagkaroon ng bakbakan ang militar at ang mga miyembro ng Amawdiang Abu Sayyaf. Kaya naman bantay sarado na ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang mga NCR checkpoints dito. Dati nang may umiiral na checkpoints dito, ngunit dahil sa nangyaring kaguluhan sa Marawi, ay mas hinikpitan pa nila ang pagbabantay. Ayon sa Iligan City Public Safety Company, iniisa-isa nilang inspeksyonin ang mga sasakyan galing sa Marawi para matiyak na walang mga sugatang rebelde na maipupuslit papasok ng Iligan. Ipinagbabawal na rin ng mga otoridad ang pag-akyat sa Marawi City mula dito sa Iligan. Kaya naman kaninang madaling araw ay may nakita tayong mga kababayan natin na taga Marawi na nandito lang sa gilid ng kalsada at hindi makauwi sa kanila. Tumanggi ang mga itong humarap sa kamera dahil sa takot para sa kanilang mga kaanak na nasa loob pa umano ng magulong syudad. Samantala, pasado alas 12 ng hating gabi ay naabutan natin ang pagdideploy ng halos 100 sundalo mula sa Iligan City papunta sa Marawi City. Ang mga ito ang dagdag suporta para sa grupa ng kamalaan sa syudad. Sa ngayon ay tahimik pa naman dito sa Iligan City at tuloy-tuloy pa rin po ang checkpoint dito sa Iligan City Police Office. At kaninang madaling araw ay meron po tayong nakapanayam na mga kababayan dito sa Iligan City at ilan pa lang po sa kanila ang nakakaalam na nagdeklara na po ng martial law si Pangulong Duterte. Angela? Weng, may isang katanungan lamang ako sa iyo. Yung mga establishmento ba dyan sa Iligan City ay tuloy pa rin ang operasyon nila or may mga special operation schedule sila? Opo, sila kaninang madaling araw, tuloy pa rin naman po yung mga establishmento dito na 24 hours ang trabaho nila, tuloy-tuloy pa rin naman po sila. Alright, maraming salamat sa iyo, Weng Fernandez, live na nagulat mula sa Iligan City. Maghahain ngayong araw ang grupo ng mga manggagawa ng petisyon para dagdagan ang kanilang arawang kita. Bukod pa ito sa hinihinging subsidiya mula sa pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Ray Pilayo. Bakit tumulong ka sa pag-unlad pero ikaw na manggagawa nananatiling mahirap? So ito ang dahilan kung bakit humihingi kami ng dagdag sahod at humihingi kami ng government subsidy. Hihilingin ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na magkaroon ng 184 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa grupo ng mga manggagawa, kailangan ng dagdag na sahod ng mga obrero dahil sa inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa, gayon din ang pagbaba ng halaga ng piso. Sa pagtaya ng TUCP, nasa 4 hanggang 8 milyon ang sumasahod ng minimum sa Metro Manila ang makikinabang kung aaprubahan ang petisyon. Sa ngayon ay 491 pesos ang minimum wage sa Metro Manila, subalit mas mababa nila ang talagang halaga nito. Kasabay nito ay humihiling din ng labor groups ng 500 pisong subsidiya mula sa pamahalaan para maipandagdag din sa pambayad sa mga bayarin gaya ng kuryente at tubig. Sa ngayon ay pag-aaralan pa ng Employers Confederation of the Philippines kung kaya nilang magdagdag ng pasahod. Subalit ang aksyong ito nila ng mga manggagawa ay magpapahirap
para makakumbinsi ng mga mamumuhunan at makalikha ng mga trabaho. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Hinikayat ng Employees Compensation Commission ang mga empleyadong na-aksidente o nagkasakit dahil sa trabaho ngunit hindi nakatanggap ng insurance na dumulog sa kanilang tanggapan upang matulungan. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Si Susan Bonode, 56 anyos at provincial agriculturist mula sa Boac, Marinduque, ay may urinary tract infection at hypercholesterolemia. Si Erlinda Isica naman na isang production specialist ng isang semiconductor company sa Baguio City ay na-diagnose na may spinal arthritis at coronary heart disease. Anila nakuha nila ang kanilang sakit dahil sa uri ng kanilang trabaho. Ngunit bigo silang makakuha ng insurance claims mula sa kanilang social insurance program kaya naman idinulog nila ito sa DOLE. Sa tulong ng Employees Compensation Commission, isang attached agency ng DOLE na bibigyan ng tulong ang mga empleyado. Since it's a social insurance program, merong fund ito para pangbayad sa compensation na kailangang ibayad dun sa nagki-claim. So ang nagbibigay ng premium para sa social insurance program na to ay mga employers, hindi po mga empleyado. Kaya siya hindi nakikita sa ating yung payslip. Panawagan ng ECC sa mga empleyado, agad lumapit sa kanilang tanggapan sakaling may katulad silang problema sa insurance claims. Maaring tawagan ng ECC Public Assistance Center sa 02-896-7837, mag-email sa pac@ecc.gov.ph o kaya bisitahin ang social media page ng Employees Compensation Commission sa Facebook. Kung may nangyari sa na work related on the first day pa lang, kahit na hindi ka pa nakabayad ng premium mo, ay covered ka na under the Employees Compensation Program. Pwede ka na mag-claim. Ayon sa ECC, responsibilidad nilang bigyan ng ayuda at aralin ang financial assistance na ibibigay sa empleyado kapag ito ay nagkaroon ng sakit o disability dahil sa kanyang trabaho. Mula sa Makati City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. 5,000 toilet bowl ang ipamimigay ng DOH, DSWD at Villar Foundation sa mga residente ng Baseco Compound bilang bahagi ng kanilang Zero Open Defecation Project. Ito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Sa kabila ng modernong panahon ngayon, maraming Filipino pa rin ang walang maayos na palikuran o toilet facilities. Ayon sa Department of Health, batay sa 2015 Joint Monitoring Program ng World Health Organization at UNICEF, 74% lamang ng kabuang populasyon sa bansa ang may maayos na toilet facilities. 26% naman dito ang wala pang maayos na palikuran, kung saan 7% naman ang walang sariling toilet bowl sa bahay o gumagamit ng open defecation. Ganito naging kasanayan ng karamihang residente sa Baseco Compound sa Maynila. Ayon kay Aling Elizabeth Ampuyas, 1979 pa ay nakatira na siya sa Baseco Compound. Aniya hanggang ngayon, meron pang gumagamit ng balot hagis sa pagtatapon ng dumi ng tao sa lugar. Mas maganda po na mayroon pong maibibigay rito ng mga kubeta para hindi na po sila makapagtapon na binabalot yung hagis-hagis. Ayon sa DOH, mapanganib sa kalusugan ng mga residente sa lugar ang ganitong kasanayan dahil maaaring panggalingan ng iba't ibang uri ng sakit. Maraming karamdaman po ang nagmumula kung ang ating pong lupain ay kontaminado po ng mga parasites sa kadahilan ng pagtatapon po natin ng mga dumi na hindi po na-dispose po na maayos. Ito ang problema na nais tugunan ng DOH, DSWD at Villar Foundation sa pamamagitan ng Zero Open Defecation Project. 5,000 toilet bowl ang ipamimigay sa mga residente na sisimulan sa Block 1 Gasangan Baseco Compound na malapit sa Manila Bay. Ang DOH ang magpo-provide ng materials at ang DSWD ang magbabayad ng labor, parang cash for work. At ito ay maliliit lang yung toilet sa bahay pero may communal septic tank.
Doon pupunta lahat yung dumi. Tapos ang Maynilad has agreed na sila ang kukuha ng sludge sa septic tank, sa communal. Nagpapasalamat talaga kami dahil biro nyo po saan kami kukuha ng pambili ng mga ganyan ng mga materyales sa pagpagawa ng kubeta. Buti na lang po mayroon nag-sponsor para sa amin. Para yung mga dumi ng mga tao, mga bata, maiaayos na mailalagay sa lalagyanan talaga doon sa septic tank talaga. Bernard Daddies humahataw sa balita. Sisimula na sa susunod na linggo ang Oplan Balik Eskwela ng Department of Education. Bahagi rin ito ang pagbubukas ng command center sa publiko na aasiste sa mga magulang at mag-aaral na may mga kailangan para sa pasukan. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Muling nagpaalala ang DepEd sa mga magulang at mag-aaral na tiyaking handa na ang lahat bago magpasukan. May permit to operate ba yan? 2, ano yung dapat nilang mga bayarin para hindi sila nabibigla. Basahin nila kung ano yung mga palatuntunan, patakaran ng paaralan nito. Tulad lamang ni Aling Imelda, idinulog niya sa DepEd Main Office ang problema sa enrollment ng kanyang apo na posibleng mahuli dahil natuklasan niyang wala palang permit ang pinasukan nitong kindergarten school sa Caloocan. Nagpasya sila na ilipat ang apo ng paaralan kung kaya kinailangan nitong kumuha ng evaluation examination para makakuha ng Learner's Reference Number o LRN. Ito ay bilang patunay na kinikilala siya ng DepEd na mag-aaral at para matanggap siya sa lilipatan niyang paaralan. Dapat po pala bago pa po dumating ang graduation ng bata, makikipag-ugnayan na po sa school, mga nangangasiwa ng school. Hindi po kagaya ng kung kailan na po nandoon, tsaka na po mag-aayos ang mga requirements. Samantala, sisimula na sa Lunes ang Oplan Balik Eskwela ng DepEd. Kasabay nito, bubuksan din ang command center sa DepEd Central Office sa Pasig para sa lahat ng nais idulog ng mga magulang at mga mag-aaral. Mag-o-open na tayo ng command center natin as early as 6 o'clock. Tapos meron tayong interagency conference, command conference on the 30th na nandito nga yung different government agencies as well as private sector. Ang layunin kasi nito is to address yung mga concerns. Aabot sa 25 milyong mag-aaral mula kinder hanggang grade 12 ang inaasahang papasok para sa school year 2017-2018. Mula sa Pasig City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Very quick, anong favorite mong Beatles song? Sabi ko favorite, hindi ko sabing kantahin mo. Hindi ko nga alam ang title yung ano ba? Isa. Kalimutan ko na, sa dami. Marami, Let It Be, diba? Letter B. Letter B. Letter A. Letter C. Hey June. Hey Jude yun, diba? Hey Jude yun eh. Meron pa yan. Marami yan sila. Blackbird. Oo, marami pa. Maraming mga kantahin sila nakakita. Sila ba yung hindi pala sila yung Johnny B. Good na. Ay, hindi yan. Yung nakakamatay lang si Johnny B. Maganda ang mga music ng Beatles. Nagandun lang kasi ako hindi ako masyadong sa title eh. Ako, for the record, syempre di ko naman sila naabutan. Pero, favorite ko sila. Kasi namulat ako dahil dun sa akin. Sino na lang babuhay dun? Si Paul McCartney. Naging banda ni Paul McCartney after ng Beatles? Hindi ko alam, pero solo na lang siya eh. Mostly solo siya. Totoo. Si John Lennon namatay. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website, theuntvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin natuloy pa rin kahit kailang umuwi agad ng Pangulo. Usapin sa bagong pamantayan ng botohan ng Commission on Appointments, tatalakayin ng Senate Committee on Rules. 26 na high-ranking officials ng AFP nakatakdang humarap sa Commission on Appointments ngayong araw. At mahigit 3 milyong piso matatanggap ng mga piling benepisyaryo ng UNTV Cup Executive Face-Off. Araw
Araw po ng Miyerkules, May 24, 2017, kasama ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Sherwin Kulubong nasa Calamba, Laguna, si Deb Riveral sa Cebu City, Dante Ambento nasa Zamboanga City, at si Bert Sirudo naman sa Dubai, James Bontuyan sa Maryland, USA, at si Victor Cosare mula sa Moscow, Russia. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. At narito na po ang mga humahataw na balita. Bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin natuloy pa rin kahit kailang umuwi agad ng Pangulo. Usapin sa bagong pamantayan na botohan ng Commission on Appointment, tatalakayin na Senate Committee on Rules. 26 na high-ranking officials ng AFP nakatakdang humarap sa Commission of Appointments ngayong araw. At mahigit 3 milyong piso matatanggap ng mga piling benepisyaryo ng UNTV Cup Executive Face-Off. Sa detalye po ng mga balita, natuloy pa rin ang pagkikita ni Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin, bagamat kinakailang umuwi agad ng Pangulo kasunod ng insidente sa Marawi City. Mula sa Moscow, Russia, alamin natin ang iba pang detalye kay Victor Cosare live. Good morning, Victor. June, kasabay nga ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao ay ipinasya na rin ito ang agarang pag-uwi sa Pilipinas. Nangangahulugan na hindi na siya makakapunta dun sa mga engagements na dapat niyang puntahan, pero natuloy pa rin ang pagkikita ni Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin. Pasado alas 11 ng gabi dito sa Russia o pasado alas 4 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, nagkita ang dalawang leader sa Kremlin, ang official residence ng presidente ng Russian Federation. Ipinaunawa ng Pangulong Duterte kay President Putin na kailangan niyang makabalik agad ng Pilipinas dahil sa nangyaring pagkubkob ng mga terorista sa ilang lugar sa Pilipinas. Ipinaabot din ito ang kahilingan na matulungan ng Pilipinas na makabili ng mga armas, lalo't may kinakaharap na problema sa mga terorista at nakansila din ang pagbili ng armas ng Pilipinas sa Amerika. Nagpaabot naman ang pakikiramay si President Putin sa nangyari sa Pilipinas at umaasang mareresolba ito sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat din si President Putin na tinanggap ni Pangulong Duterte ang kanilang imbitasyon. Ayon sa leader ng Russia, pag-uusapan nila ang hiling ni Pangulong Duterte. Habang tuloy naman ang paglagda sa mga nakahandang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Maiiwan sa Russia si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano upang siyang magrepresenta sa Pangulo para sa mga pipirmahang kasunduan. Matapos ang pulong ng dalawang leader, tumulak na pabalik ng Pilipinas si Pangulong Duterte. Narito ang pahayag, maiksing pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte bago siya umalis kanina dito sa Russia. Kababayan natin, do not be too scared. I'm going home. I'm cutting my visit here to be with my countrymen, and I will deal with the problem once I arrive. But let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. How long? Well, how it would take a year to do it, and we will do it. If it's over within a month, then I'd be happy. Pero ang martial law is martial law, ha? So kayong mga kababayan ko, you have experienced martial law. It would not be any different from what the President Marcos did. I'd be harsh. I was asked one time, I think it was during the campaign doon sa Lasal, I was asked how I would deal with terrorism. I said I would be harsh. June, pasado alauna ng madaling araw, oras dito sa Russia, umalis si Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahang darating siya sa Manila ng alas 4:30 ng hapon. June? Victor, kanina di ba pinatawag kayo ni Pangulong Duterte, walang cameraman. Paano mo isasalarawan sa amin yung pagtanggap ni Pangulong Duterte? Paano niya hinandle itong sitwasyon na to? Ang nangyari, June, he was briefed
na tungkol sa nangyari sa Marawi City. Then after that, pinulong ni Pangulong Duterte yung kanyang core of advisors. Then saka lumabas yung deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Nakita na lang natin si Pangulong Rodrigo Duterte nung sila ay magkaharap na ni President Putin nitong gabi na, pasado alas 11 nga ng gabi, oras dito sa Russia, June. So alam natin na dismaya din yung ating mga kababayan dyan sa Russia dahil alam ko may schedule siya para sa ating mga kababayan dyan. Paano ang sinasabi nila dito, Victor? Siyempre excited yung mga kababayan sana natin dito sa Russia na makita yung Pangulo. Nasa 5,000 yung mga Pilipino na rito sa Russia. At sabi nga ng DFA noon, 75% dun sa mga Pilipinong naririto ang bumoto kay Pangulong Duterte noong eleksyon, noong halalan. Pero dahil nga dun sa insidente, kailangang i-cut short ni Pangulong Duterte yung kanyang trip dito sa Russia at kasama na nga dyan na hindi na matutuloy itong meeting niya sa Filipino community. Siyempre malungkot yung ating mga kababayan sa insidenteng nangyaring na yan, pero nauunawaan din naman nila, naiintindihan din naman nila na kailangan bumalik ng Pilipinas ng Pangulo dahil nga kailangan din niyang harapin yung sitwasyong ito ngayon, yung sitwasyong kasalukuyan ngayon sa Marawi City at sa Mindanao, June. Yung mga natitira pa bang activity na i-handle na ni Secretary Cayetano, ano pa ba yun, Victor, please? Kaya maiiwan dito sa Russia si DFA Secretary Alan Peter Cayetano dahil siya yung magre-representa sa Pangulo dun sa mga lalagdaang mga kasunduan. We know may lalagdaang kasunduan on extradition, may lalagdaang kasunduan on military and defense cooperation, may lalagdaang iba pang mga kasunduan na yun naman ang haharapin ni DFA Secretary Cayetano, kaya siya maiiwan dito sa Russia, June. Maraming salamat, Victor Cosare, live mula sa Moscow, Russia. Tatalakayin ng Senate Committee on Rules ang usapin para sa bagong pamantayan ng botohan ng mga miyembro ng Commission on Appointments. Ito ay matapos questionin ng ilang senador ang ginawang secret voting sa confirmation ng appointment ni dating DENR Secretary Gina Lopez. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Bukas ang chairman ng Senate Committee on Rules na talakayin na ang resolusyon ni Senator Bam Aquino tungkol sa bagong pamantayan ng sistema ng botohan ng mga miyembro ng Commission on Appointments. Ito'y kasunod na rin ang pagkwestiyon ng mga Liberal Party senators sa isinagawang secret voting ng CA sa kumpirmasyon ni dating DENR Secretary Gina Lopez. Na-question nga yung secret balloting. Merong resolusyon na ibinigay sa amin, inalahad ni Senator Bam Aquino doon sa caucus na pag-aralan yung secret balloting uli. Kung mapagbobotohan na ang bagong pamantayan sa Rules Committee, ay iaakyat agad dito sa plenaryo. Samantala ngayong araw ay nakatakdang isa lang sa CA ang kumpirmasyon ng appointments ng 26 general, flag at senior officers ng Armed Forces of the Philippines. Posibleng ito na ang huling hearing ng CA bago mag-adjourn ng session sa susunod na linggo. Dahil dito ayon kay Senator Soto, tiyak na mababypass na ang appointments ni na DSWD Secretary Judy Tagaywalo, Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano at DOH Secretary Paulino Bial. Technically bypass naman talaga kasi after nung usapan na namin yon, alam na namin na hindi makakapag-schedule ng cabinet members. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Tinalakay sa Forum na Medical Science of Coconut Oil ang sari-saring benepisyo ng langis ng nyog sa katawan, kasama ang isang kilalang American nutritionist. Ito ang hataw na balita ni Leslie Lumbowen. Ang Pilipinas ang ikalawang may pinakamalaking produksyon ng nyog sa buong mundo. Hindi lamang marami, kundi dekalidad ang naipoproduce na nyog sa bansa ayon sa kilalang American nutritionist na si Dr. Bruce Fife. Well, the Philippines has the ideal climate for growing coconuts. So your coconuts grow very well, they mature well, and so you have a very high quality coconut here. Nagsagawa na ng sari-saring pag-aaral tungkol sa nyog si Dr. Fife sa iba't ibang bansa. Dahil sa malawak na kaalaman niya rito ay tinatawag siyang Dr. Coconut. Ibinahagi naman ni Dr. Fife ang napakaraming benepisyo ng coconut oil sa ating katawan sa Forum ng Medical Science of Coconut Oil. Kabilang na rito ang pagtulong na makaiwas sa heart disease at maging sa bacterial, viral at fungal infection. Nakakatulong din aniya ito na kontrolin ang diabetes, mapababa ang high blood pressure, ma-improve ang digestion, mapabilis ang metabolism at makapagbababa ng timbang.
Nagsisilbi rin daw itong proteksyon laban sa mga cancer-causing agents tulad ng carcinogenic toxins, chemicals, drugs at microorganisms. Bukod pa rito, may naitutulong din aniya ito sa treatment ng mga may Alzheimer's disease, autism, stroke at marami pang iba. Ayon kay Dr. Fife, ito ay dahil sa pambihirang content ng coconut oil. All fats and oils are composed of fatty acids, but coconut oil is made of a particular type of fatty acid called a medium chain fatty acid, and most of the health benefits come from these medium chain fatty acids. Dahil sa mga benepisyong na idudulot nito sa katawan, hinikayat ni Dr. Fife ang mga Pilipino na uminom o gumamit ng coconut oil. Well, coconut oil, in my opinion, is the healthiest oil on earth. It's good for cooking, it's good for food preparation. It also has medicinal properties that can help prevent disease and even treat disease. And so I recommend that everyone should be eating coconut oil. Mula sa Makati City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Gumagamit ka ba niyan? Si Cheryl. Ng coconut oil. Virgin coconut oil. Iniinom? Iniinom yung empty ang stomach. Bakit? Mas mabisa daw yun. So dapat first thing in the morning. Gaano karami ang tinitik? Isang kutsara lang yata ininom mo. Isang kutsara. Ako gumagamit pero hindi iniinom. Ano? Minsan sa buhok. Maganda kasi sa buhok yan eh. Marami kasing talaga ang coconut oil eh. Walang tapon. Oo. Sa coconut. Basta coconut. Kanta ng coconut. Paano? Sige. O, minsan naman ikaw naman kumanta. Paano? Sige. If you eat too much. Di mo alam yun? You get very fat. Yan. Oo. Tree of life yan, di ba kung tawagin? Tree of life. Walang tapon dyan. Mula sa sa pangalan nito. Pwede mong gawing bunot. Pwede mong gawin doon sa pinaka-shell niya, doon sa laman niya, sa sabaw niya. Diba? Lahat Sabaw, pwede. pwedeng pang hydrate. Correct. Dami. Ano pa? Yung walis, ting-ting. Doon din gawa. So, dami pa. Coco lumber. Pwede rin, di ba? Basta marami siyang uses at saka healthy talaga siya. Ginagamit din pan-diet minsan yung coconut water. Coconut water, masarap din pan-diet yan dahil Nata de coco. Nakataba yun. May sugar na yun eh. Hindi, yung yung walang sugar. Ano? Ay, pwede ba yun? Gawin mo lang mga Japanese yun na, in-export na sa Japan. Pero ako, coconut water. Speaking of Japan, meron ka ba balita sa abroad? Sa Japan? Ano? Pupunta ba tayo ng Japan? Yung nang balita ako. Maganda yun, no? Si Pangulong Duterte. Pupunta daw dun. Sa Japan. Pero kailangan muna niyang tapusin ang problema dito sa ating bansa. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Tulobong ang mga balita sa Luzon. Magandang umaga, Sherwin. Maraming salamat, June. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Puspusa ng isinasagawang manhunt operation ng Calabarzon Police sa 6 na preso na tumakas sa San Pedro Detention Jail kahapon ng madaling araw. Ayon sa San Pedro Police, pinuntahan na nila ang mga tirahan at kaanak ng mga pugante, ngunit hindi nila natagpuan ang mga ito. Hinikayat na rin ng mga otoridad ang mga kaanak ng mga preso na pakiusapang sumuko na ang mga ito upang huwag nang lumala pa ang kanilang sitwasyon. Nakatakas ang 6 na preso sa San Pedro Detention Jail matapos lagariin ng mga ito ang isang bakal sa ibaba ng kulungan upang makalabas samantalang natutulog ang kanilang bantay. Samantala, posibleng alisin sa pwesto ang hepe ng San Pedro Police matapos itong mabigo na maibalik ang mga preso sa loob ng isang araw na ibinigay na taning sa kanya kahapon. Itinuro sa mga geodetic engineer sa Region 3 ang makabagong mga kagamitan sa pagsusukat ng lupa upang mas mapadali ang kanilang trabaho. Narito ang report ni Danny Munar. Nagtipon-tipon na nasa mahigit 100 mga geodetic engineer na mula sa 7 lalawigan ng Region 3 sa idinaos na 43rd Annual National Directorate Meeting and Convention sa Palayan City, Nueva Ecija. Nakapaloob sa kanilang 3 araw na pagtitipon ng pag-aaral sa mga makabagong kaalaman hinggil sa pagsusukat ng lupa. Sa temang World Class Filipino Geodetic Engineers for Global Practice, itinuro sa kanila ang paggamit ng mga makabagong equipment gaya ng LiDARs, mapping drones, total station, GNSS receiver at iba pa. Para una-una ma-update kami dun sa trends ng mga makabagong gamit. Ikalawa, yung mga bagong batas at saka mga
panuntunan sa pagpatrabaho patungkol sa pagsusukat at pagpaparehistro ng lupa. At ika-apat, of course, yung getting to know each other. Ayon sa mga engineer, sa pamamagitan ng mas advanced na equipment, mas mapapabilis ang kanilang trabaho sa paghahati at pagre-relocate ng lupa at paggawa ng mapa. Dito sa ating bagong RTK, yun nga, yung trabaho ng total station na pang isang buwan, kaya niyang kunin ng pang 2 araw. Mula dito sa Nueva Ecija, ako si Danny Monar, humahataw sa balita. At yan ang mga balitang nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, live mula sa Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Nasikop ang duha nga giingong drug pusher sa nagsunod nga buy-bust operation sa Cebu City Police Office gahapon sa Kadlaon. Una nga nasikop pasado alas 3 sa Kadlaon si Steven Cabreros Cavan alias Dwight, 31 anyos sa Barangay Labangon, Cebu City. Nakuha gikan niini ang anaa sa 45 ka gramo nga gituhang shabu nga gibana-bana nga nagkantidad og sobra sa 150,000 ka pesos. Alas 4:50 sa buntag nasikop si John Risty Avellana alias John sa Barangay Suba, Cebu City. Nakuha gikan niini ang gibana-bana nga 35 grams nga gidudahang shabu nga adunay street value nga 119 pesos. Ang duha pareho nga high value target o giingong adunay koneksyon sa mga una nga nadakpan nga drug pusher o user sa Cebu City Police. Sa laing bahin, gilusad sa Department of Agriculture ang proyekto nga Philippine Rice Information System o PRISM sa Isla San Negros aron mosaka ang produksyon sa bugas. Kini ang balita nila Lane Moreno. Nagsaka na sa 3.8 million tons ang produksyon sa bugas sa Isla San Negros sang nagligad nga 2016. Kag-agud mangin rice self-sufficient ang isla, ginlunsar sa Department of Agriculture ang proyekto nga Philippine Rice Information System o PRISM. Gamit ang makabag-o nga teknolohiya, may baluan sa mga eksperto kung ano kadamo ang produksyon sa bugas sa kada lugar kung magtig-alani. This project nag-aim nga maka-provide sang monitoring and information system para sa decision making sang aton nga mga higher offices in the Department of Agriculture on the status of rice farming in the Philippines. Makahatag maninisan detalyado nga impormasyon sa agricultural statistics kapareho sang halit sang baha, hangin, kainiton kag pagnubo sang produksyon kag mga peste nga nagahalit sa humay, pamaagi sang high resolution synthetic aperture radar o SAR imagery. Mabalaan naton ang existence or prevalence ng certain pests within our region and ang mga diseases nga nag-a-attack sa aton nga mga rice field diri sa Negros. Ang PRISM isa lamang sa 7 ka proyekto sa idalom sang Food Staple Sufficiency Program o FSSP, IRRI, Philippine Rice kag Department of Agriculture. Halin diri sa Negros Occidental, ako sila Lane Moreno, humahataw sa balita. Na ang mga balita na atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din na sa inyo, June. Daghang salamat, Deb Riveral. Mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante, una vez más. Muchas gracias, June. Buenos dias, mga kasangbahay. Taki el mga notisya na rehiyon de Mindanao. Ya recibía el más de 500 familias na Zamboanga que biktima del Zamboanga Siege. El housing units estaba na gobierno. Ta esperanza también ay acaba el construcción del ya queda pa magkakaserías que dale antes el aka-4 aniversario del sangrino ataque del septiembre. Taki el detalle. Ya distribuye ya ayer el National Housing Authority y Gobierno Local el aumento 566 de caserías na mga biktima del 2013 Zamboanga Siege.
Partikularya dali asistensya kunel mga tribo de sama dilaot itausog na Valley Vista Phase 2, Barangay de Kasanyangan. Cerca 4 anyos ta espera el mga beneficiaryo kunel Casa Principiando cuando ya pasa el Guiera. Ito na po yung pinakasama-sam namin na makabalik sa aming bahay. Ito na po yung special na araw sa aming bahay. Pero el aviso del NHA na mga beneficiaryo que no vende el cosa sila ya recibe housing units como igual antes suceso kaya ase el primero mga beneficiaryo. They should not sell the awarded housing units because it is against the C3R Code of Policies. Actualmente tiene según 1,300 caserías que ya acabaya y distribuye na esperando visitada del presidente na lugar. Objetivo que distribuye el todo 6,500 housing units na mes de junio antes el aka-4 aniversario del Zamboanga Siege del Setyembre. Mientras tanto, na otra noticia, ya hace Peace Walk na ciudad de Davao el diferente grupo para manjunto con el grandioso campaña contra violencia. El detalye na hataw balita de Dayan Ventura. Kapin 250 ka Muslim leaders, mga katutubo o miyembro sa Task Force Davao ang nakikiusa sa pakigayon sa Peace Walk sa syudad sa Davao kagahapon. Aron makikiusa sa kampanya kontra violent extremism sa matag syudad sa tibuok kalibutan. So the purpose of this is to raise the voice of the people and to be united as one in pursuing peace. And the theme of this peace walk is the prevention of violent extremism. Gibaktas sa mga partisipante gikan sa Rizal Park, padulong sa People's Park kung diin gipahigayon ng usab ang usa ka gamayng programa. Objective kasi nila dito is yung parang call to the prevention of violent extremism. So alam naman natin, military or Task Force Davao is for peace. So initial motto dire o nag-participate tayo dito sa ginawang peace walk. Sa amin sa tribo, lalo na sa 5 tribo sa Davao City. Malaki po ang parang part namin sa peace walk na ito kasi sinabi ko po kanina na galing pa sa aming mga ninuno hanggang ngayon sa amin is gustong-gusto talaga namin ang kapayapaan. Hindi namin gusto ang gulo. Kining aktibidad gihimong aron sa paghinumdum sa 4th annual commemoration of the Declaration of World Peace na nagsugod ni atong Mayo 25, 2013. Gikan sa Davao City, ako si Dayan Ventura, humahataw sa balita. SL mga notisya, yasa kakitan na rehiyon de Mindanao. Estaba aquí na ciudad de Zamboanga, Vera contigo otra vez, June. Muchas gracias, Dante Amentu. Mahigit 2 milyong piso ang matatanggap ng mga benepisyaryo ng mga kupunan sa UNTV Cup Executive Face-Off. Bukod dito, magkakaloob din ang Charity Basketball League ng 1 milyong piso sa samahan ng mga dating professional na basketballista ng Pilipinas Foundation. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longboen. Sa muling pagbubukas ng UNTV Cup Off-Season Games, ilang kababayan na naman natin na nangangailangan ang muling mapagkakalooban ng tulong na siya namang layunin ng Liga ng Public Servants. Kagaya ng dati, ito pa rin yung pagpapatuloy ng ating public service na ginagawa. Each team, meron pa rin silang kanya-kanya nilang mga beneficiary na makakatanggap noong mga mapapanalunan nila. So, this is still for charity and this is still for public service. Sa Executive Face-Off, mahigit 2 milyong piso ang paghahati-hatian ng mga napiling benepisyaryo ng mga kalahok na kupunan. Ang AFP Cavaliers, BOC Transformers, DOJ Justice Boosters, Judiciary Mages, PNP Responders at Senate Sentinels. Ang benepisyaryo na magwawagi sa Executive Face-Off ay tatanggap ng 1 milyong piso. 500,000 piso naman ang makukuha ng second placer. 250,000 pesos para sa tatanghaling third placer habang 200,000 pesos naman sa fourth placer. Samantala, tig 100,000 piso ang makukuha ng mga benepisyaryo ng teams sa ika-5 at ika-6 na pwesto.
Bukod pa rito ang 1 milyong piso na nakalaan sa samahan ng mga dating profesional na basketballista ng Pilipinas Foundation. Ayon kay Dwight Tulnoa ng AFP Educational Benefit System Office na benepisyaryo ng AFP Cavaliers, walang talo sa konsepto ng UNTV Cup. Ang talino ng nakapag-isip nito. I mean, masaya lahat eh. But to the AFP Cavaliers, we wish them luck. But in the long run kasi, whoever wins, everybody wins eh. Kasi every team has their own beneficiary. Ayon kay Zita Morales mula sa Caritas Manila na benepisyaryo naman ng BOC Transformers, hindi siya nakararamdam ng kompetisyon sa liga. Masaya talaga siya, masaya. Hindi siya as competition, kundi parang isang camaraderie among the different branches of our government. Sa kabuuan, mahigit 35 milyong piso na ang naipagkaloob ng UNTV Cup sa mga benepisyaryo at teams mula noong Season 1. Mula sa Pasig City, ako si Leslie Lumbowen, humahataw sa balita. Yung mami daw ni Dita, si Julieta Madridaño, ay niriwang ng kanyang kaarawan ngayon. 55 anyos na. 55th birthday. Si Dita naman ay, unti lang ang ano nila eh. Si Dita naman nasa 30, megit ngayon, mag-40. Ang bata. 24 lang pala. 24. Yan ang ating floor director na... Ano yan, masungit yan. Basta dapat lagi kang paying attention, kung hindi, nako, lagot Naglabas ka. na rin ng direktiba ang Supreme Court sa kanilang sa lahat ng korte sa Mindanao. Anong sabi? Na manatiling bukas, maging ang mga judges ay dapat na pumasok sa kanilang mga station. At magre-report dapat sila doon sa kanilang sa court administrator, mga nangyayari doon sa lugar nila. At sa pamamagitan ng kanilang executive judges. Nasa ano ng Supreme Yun ang kanilang Court. announcement ngayon from the Supreme Court. Pero alam mo, sa martial yan, dineklarang martial. Yes, pero kasi yung iba siguro iniisip dahil sa Mindanao naman nangyayari, medyo relax tayo. Dapat patuloy pa rin tayong very vigilant, mapagmasid tayo sa ating paligid. And of course, pagdasal natin yung mga kababayan natin ating sa Mindanao. bansa. Yes, at ang ating buong bansa. Okay. O sige, excited na kumain ng cake yung ating mga kasama dito sa studio. Eurostep pala kahapon yung move ni James Harden. Eurostep. Eurostep. Oo. Yun kayang gawin ni Sir Jerry. Oo. Eurostep dahil ang madalas gumagawa ng mga ganong moves ay mga European. Sa Euroleague. Euroleague. Oo. Yan. Eurostep. Galing talaga ni Romel Balbin. Siya ang nagsabi. Uy, pero ano na, sorry, isingit ko lang, pasok na Golden State. Laglag na ang Spurs. Humanda na sila. Ano ka ba, Spurs? Toyota pa rin. Grabe na! Sabi ko, sorry. Toyota lang sabi ko. Napagahalataan ng edad. Hindi, bata pa kami noon. Toyota Crispa. Oo. Panahon niya ng nanay ko. Great taste. Tapos meron pang iba, di ba? Mga ganun pa, di ba? Presto pa nga si Alan Kaydig, di ba? Umpisa sa Presto yun. Presto? Oo. Naging team pala ang Presto? Oo. Panahon ni Alan Kaydig. Rookie of the Year siya. Ako, Cubs ako eh. Cubs? Yes. So mamaya abangan natin. Taga-Cavite ka ba? Kasi Cubs. Sige. Yung kaibigan ko si Guillermo Dumaran. Ano siya? Cubs daw siya. Sabi ko, bakit? Taga-Cavite ako. Sige. Sige na nga, pagbigyan ng... Para sa mapapahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayon po ng Miyerkules, May 24, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, kasama ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.